So hi, good morning guys, another mini vlog na naman ho tayo. So for today's video, tara at samahan nyo ako sa pag-harvest ng sibuyas. Let's go! Maaga nga pala kaming gumising at gumayak ng aking nanay dahil kapag nagpatanghali ka pa ay tsak na wala ka nang maaabutan. Buti na lang at sakto na taon wala akong pasok kaya nakasama ako nakapag-sideline para may pang-allowance ako sa school. Hindi nga din biro ang pagbubunot ng sibuyas, kailangan mo talaga itong pagtiyagaan. Kailangan mo tiisin ang matinding sikat ng araw para lang may panggasto sa pang-araw-araw. Hindi naman ganun kasapat ang kinikita pero mairaraos naman. Dito nga pala kami magbubunot ng sibuyas sa kanwaling. At ayan, natatanaw ko na nga yung mga berdeng dahon ng sibuyas at mga ilang saglit pa nga ay bumaba na ako ng tricycle para makapagsimula na kami sa pagbubunot at para makarami kami. Unang napansin ko nga ay hindi ganun kalaki yung laman ng sibuyas dahil isa sa pinaproblema dito ng mga magsasaka sa Mindoro ay yung tagtuyot. Kwento pa nga dito ng ilang magsasaka, halos kakaunti nilang daw ang tulong ng kanilang water pump. Mas dadagdagan pa nga daw ang kanilang gasto sa pagbili ng kurudo para lang masuportahan ng patubig ang kanilang mga tanim na sibuyas. Ang masakla pa nga dito, minsan ay nagkakaroon ng harabas. Ayan, at nang makarating na nga kami ay sinimulan ko na yung pagbubunot. May kanya-kanyang paraan nga kami sa pagbubunot ng sibuyas para mabilis na makarami at makaipon. Ganito nga pala yung ginagawa ng iba, bunot putol ang tawag dyan sa amin. At eto nga pala yung nanay ko, binubunot niya muna lahat at saka niya mamaya puputulin. At eto nga pala yung asawa ng pinsan ko, partida, buntis pa yan. Yung ginagawa niya naman ay putol na lang siya ng putol. At kapag naputol niya na lahat at napuno yung kanyang balde, isasari niya na lang sa red bag. Pero mas madali talaga yung bunot putol kasi hindi siya doble trabaho. Mas tumatagal kasi yung trabaho yung kapag bubunutin mo muna at saka mapuputulin. Habang nagbubunot putol nga ako dyan, iniisip ko kapag papasok ko sa school, ano kaya magiging reaction ng mga katabi ko sa upuan kapag naamoy nilang amoy sibuyas ako. At alas 9 na nga ng mga oras na yan at nakawalong red bag na din kami. 25 pesos nga ang isang red bag. Okay na yun kasi may merienda naman. Speaking of merienda, mga ilang saglit pa nga itinawag na kami ng may-ari para magmerienda. O diba hindi ka nalugi, may sahod ka na, may merienda ka pa. Lugaw nga pala yung merienda namin dyan at ang sarap ng pagkakaluto kaya nakadalawang padagdag ako. At after nga namin makatapos ng merienda, ayan at bumalik na ulit kami sa pagbubunot. Sobrang init talaga ng mga araw na yan pero tinitiis lang namin. Dahil nga sa sobrang sakit ng init ng sikat ng araw, gumawa na sila ng masisilungan at sabi nila, diyan na din kami kakain para malilim. Ang sarap lang sa pakiramdam na sama-sama kayong mag-anak at sabay-sabay kayong kumakain. Together with sharing ng ulam at kung ano-ano pa. Basta nakakabusog talaga kahit alamang lang yung ulam namin dyan basta sama-sama. Ayan guys, tapos na kami at naka-8 red bags kaming lahat. Malaking tulong na yun para sa amin. At dahil dyan hanggang dito lang ating vlog.